Magandang hapon mga kapatid. Mga kapatid ko dyan sa Mandarin Bible Cell at sa Dilina Extension Bible Cell. Magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Merry Christmas. Ilang araw na lang po, Christmas na. Masaya po kayo? Dapat po maging masaya tayo araw-araw. Sapagkat ang Christmas po, sabi nga nila, ang Christmas ay araw ng bigayan, ng pagmamahalan. Dapat sa atin araw-araw ay Pasko. Ayan. So, tayo po ay andito muli. Magsama-sama tayo para mag-aral na muli ng salita ng Diyos. So, ready na po tayo? Okay, kung ready na po tayo po ay magsimula na sa isang panalangin. O aming Diyos na napakabuti at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa araw na ito na muli binigyan mo kami ng pagkakataon para makasamang muli kahit sa pamamagitan ng video na ito ang mga kapatid sa Mandarin Bible Cell at sa Adelina Extension Bible Cell. Pagkakataon Lord para mag-aral na muli ng iyong mga salita. Maraming salamat, O God. At bago ang lahat, kami po ay nagpapalinis ng aming puso. Humihingi ng tawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Nang sa ganon, Panginoon, ay malinis kami haharap sa iyo. At malinis, Lord, na malinis ang aming puso para matanggap namin lahat na ituturo mo sa amin. Lord, samahan mo kami sa aming pag-aral na ito. Ang teacher na gagamitin mo, Panginoon, ay bigyan mo ng karunungan sapat para ma-deliver niya, Lord, ang mga mensahe mo sa mga anak mo na naghihintay ng iyong mensahe, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, at ganon din, Lord, ang mga anak mong makapanood ng video na ito, ay i-bless mo silang lahat, i-open mo ang kanilang isip at puso. At sa ganon, Panginoon, lahat ng marinig nila, ay may pamuhay nila, sumapuso nila, may kintal sa kanilang mga isip at may pamuhay nila lahat ng ituturo mo sa amin, Panginoon. Anumang tangka ng kaaway para guluhin ang pag-aaral na ito, ay ginagamit namin ang authority para wasakin, palayasin lahat ng masamang espiritu na ibig gumulo para hindi namin maunawaan ang ituturo sa amin, Panginoon. All kinds of bad spirits, get out of this place in Jesus' name. At Lord, wala kami ibang hinihiling, kundi ibaba mo, Lord, ang iyong Santong Espiritu na siyang gagabay sa amin, sasama sa amin sa aming pag-aaral na ito, magmula sa simula hanggang matapos ang gawain ito. Maraming salamat, O God. Ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ay sa'yo namin kakaloob, Panginoon. Maraming salamat, O God. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Okay, magandang hapon muli mga kapatid. Kumusta na po kayo? Hangad ko po na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po ngayon ay bibigyan ulit ng isang magandang lesson ng ating Panginoon. At ito ay magmumula sa tekstong babasahin natin sa Isaiah 60 verse 1 hanggang 3. Ang sabi po sa verse 1, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag tulad ng araw, nililiwanagan ka ng kaniningan ni Yahweh. Verse 2, mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaniningan. Verse 3, sa ningning na iyong taglay na liwanag, iyong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Yan po ang ating text sa hapong ito. Sa nakaraan nating lesson, mga kapatid, tayo ay tinawag na asin ng sanlibutan. Naalala niyo po yun? Isang katangian na
mahalagang taglagin ng isang Kristiyano upang tayo ay makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. So yun, kailangan maging asin tayo. May alat tayo sa lahat ng panahon, sa pakikipag-usap sa tao, sa pag-share ng gospel, nang sa ganon ay madali nating madala ang mga kausap natin sa paanan ng ating Panginoon. So sa hapong ito, ay ipauunawa po sa atin na kailangan nating magliwanag. Yan, kailangan nating magliwanag upang maimpluwensyahan natin ang ibang tao. Ayan, kailangan makapag-impluwensya tayo sa ibang tao na makita nila ang kaningningan ng Diyos na sumasa atin. So, ang lesson po natin ay may pamagat na lights on and shine. Lights on and shine. Parang parang sa shooting. Lights, camera, action. Ayan. Lights on. Kasi pag lights off, madilim. Pag sinabi lights on ay may liwanag. So tayo mga anak at lingkod ng Diyos, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Bilang ilaw, kailangan natin ipakita na ang ilaw natin ay nakasindi at nagliliwanag sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang ilaw ba natin ay nagliliwanag? Maliwanag ba ang tingin sa atin ng mga tao sa paligid natin? Tingnan po natin sa Mateo 5:14a at 16. Kayo ay nagsisilbing ilaw sa mundo. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao. So, bilang ilaw, dapat ito ay laging nakasindi. Walang patayan. Hindi dapat patay-sindi. No? Okay, yun. Yung parang yung, di ba sa mga Christmas tree ngayon, ang ilaw ay patay-sindi. Sa mga building, kung minsan may mga, nung bata kasi ako, yun ang binabantayan ko eh. Yung mga ilaw sa mga billboards, yung patay-sindi, ay enjoy po akong tumitingin dyan. Pero hindi pala maganda kung ang ilaw natin ay patay-sindi. No, kailangan ay laging nakasindi ang ating ilaw. Kailangan nagliliwanag. Ngayon, ang tanong, why do we need to light up and shine in the world? Bakit kailangan nating magliwanag sa sanlibutan? Kailangan ba talaga? O iba na lang ang magliwanag? Wag na ako, wag na sila? So, gusto niyo pong malaman ang sagot dito sa tanong na ito na why do we need to light up and shine in the world? Okay. Number 1 po, because we are already called out of darkness. Because we were already called out of darkness. Tayo daw po ay tinawag na mula sa kadiliman. Tinawag tayo ng Panginoon. Nakita niya tayo na namumuhay tayo sa dilim, kaya tinawag niya tayo. Ayan. Tingnan natin sa Efeso 5:8. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. So, ganun pala yun. Nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, tayo ay namuhay na sa liwanag. Tinanggal tayo ng Diyos doon sa lugar na kung saan ang buhay natin ay parang napakadilim. Grabe ang dilim. Parang hindi na natin nakikita yung bukas, hindi na natin nakikita na may pag-asa pa pala. Ganon. So, ituloy po natin yung Efeso 5:8.
Mamuhay kayong gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Yan, lahat tayo dapat ay mamuhay na talagang may liwanag. Huwag natin sayangin yung pagkuha sa atin ng Lord sa dilim. Nilagay niya tayo sa maliwanag. So, mga kapatid, mapalad tayo mga tumanggap sa Diyos. Napakapalad natin. Nung ginawa natin siyang hari ng lahat-lahat sa ating buhay, ang dati nating madilim na buhay ay napalitan ng liwanag. Totoo po kaya yon? Nangyari po sa inyo? Nakikita natin ang katotohanan at ngayon namumuhay na tayo sa katotohanan. Yan, naalala ko nung isang linggo yung lesson natin na bilang asin, kailangan ay mamuhay tayo sa katotohanan. At yun pala, bilang mga taong naliwanagan na, kailangan ay mamuhay tayo sa katotohanan. Naunawaan po natin. So, bakit kailangan natin magliwanag? Sapagkat tayo ay tinawag na ng Panginoon mula sa kadiliman. Ay number 2, bakit kailangan natin mag-ilaw sa sanlibutan? To see our good deeds by those around us. To see our good deeds by those around us. Upang makita daw ng ang ating mga mabubuting gawa ng mga tao na nakapaligid sa atin. So, kailangan magliliwanag ka. Kailangan nakikita ng mga tao yan. So, yung kilos natin, yung pananalita natin, yung mga pag-uugali natin, dapat ay makita ng mga tao nakapaligid sa atin na talagang tayo ay namumuhay na sa liwanag. Ayan, yung mga good deeds. Kailangan good ang ating mga ginagawa. Yung pagtulong natin sa kapwa. Kahit huwag na sa labas ng bahay. Sa loob ng bahay lang. Dapat nakikita yan ng mga tao nakapaligid sa atin na tayo ay we support each other sa loob ng bahay. Hindi yung kanya-kanya tayo, napapabayaan, hindi po. Kailangan ay magsimula sa atin sa loob ng bahay, nakikita na sa atin yung ating mga magagandang gawa. So, kung palawakin pa po natin, dapat daw po ay nakikita sa atin ang mga gawang naaayon sa kautusan ng ating Panginoon. Mga gawang naaayon sa kautusan ng ating Panginoon. Ayan. Kailangan o nararapat na ang naririnig sa atin at nakikita sa atin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Yan, mahalaga po yan eh. Mahalaga po yan. At dapat yan ay magsimula sa loob ng ating tahanan. Yan. Kasi kung hindi natin kayang gawin yan sa loob ng ating tahanan, paano mo yan gagawin sa labas? Diba? Sabi nga sa Lucas 11:33 at 35 hanggang 36. Walang nagsisindi ng ilaw para itago lamang o kaya ilagay sa ilalim ng takalan. Inilalagay ito sa talagang patungan upang pagpasok ng mga tao'y nakita nila ang liwanag. Kaya mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. 36. Kung nasa liwanag ang buong katawan at walang bahaging nasa dilim, ito'y lubos na maliliwanagan
na para bang tinatanglawang ka ng isang maliwanag na ilaw. So ano kayang ibig sabihin nito kung nasa liwanag ang buong katawan at walang bahaging nasa dilim? Ibig sabihin, kung talagang gusto mo magliwanag, ang mata mo, ang kamay mo, ang bibig mo, dapat ay maganda ang nakikita at naririnig sa iyo. Sa ating lahat, sa atin ang mga anak ng Diyos, buong katawan natin mula ulo hanggang dalampakan, dapat ay nakikita sa atin ang magandang gawa. Amen po? So, ibig sabihin nito, ang pag-uugali natin sa loob ng bahay hanggang sa labas ay magpapakilala at magpapakita kung anong klaseng ilaw ang taglay natin. Ayan. Kung anong klaseng Kristiyano tayo. Di ba? Yan lang ay inaabangan ng mga non-Christians, yung mga non-believers. Inaabangan nila yung mga Kristiyano niyan. Hahanapan tayo ng butas, mga kapatid. Kaya kailangan lagi tayong nagliliwanag. Huwag tayong, kumbaga mabutasan ng mga tao na kapaligid sa atin. Inaabangan nila tayo na magkamali. Ayan. So, kailangan bantayan din natin ang ating kilos, ang ating mga salita. Ayan. Sabi nga sa Mateo 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at lawalhatiin ang inyong amang nasa langit. Yan po. Kailangan talaga ay mag-ilaw tayo sa harapan ng mga tao. So, ipakita natin sa sanlibutan na mamumuhay tayo ng may kabanalan. Yan po ang mahalaga. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Ipamuhay natin ang mga bunga ng banal na espiritu. Yan po. Na tayo puno ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yan po. Dapat nakikita yan sa atin. Yan ang naipapamuhay po natin. Kapag yan, nagawa natin yan, ang ilaw natin ay talagang, siguro kung ilang watts ang liwanag natin. Ano po, hindi lang 15 watts. Baka 50 watts yan, 100 watts. Kapag tayo ay namumuhay ayon sa bunga ng banal na espiritu. Amen, mga kapatid. And number 3, bakit kailangan nating mag-ilaw sa sanlibutan? To bring salvation in this dark world. Ito, napunta na sa kaligtasan. Kung tayo pala ay nag-iilaw, makakapagdala tayo ng madadala natin ang tao sa kaligtasan. Maliligtas natin sila. Ayan. Sabi nga sa Isaiah 49b, gagawin pa kitang ilaw sa mga bansa para maligtas ang buong mundo. Mayroon tayong task sa Lord, no? Gagawin tayong ilaw sa mga tao. Ayan. Para maligtas sila. Yan pala ang task natin talaga. So, madali natin may share ang mabuting balita ng kaligtasan, yung tinatawag na gospel, kung tayo'y nakikitaan ng liwanag. Nakikitaan na ang ilaw natin ay talagang hindi aandap-andap, kundi ang ilaw natin ay
kumbaga ay full blast ang ilaw natin. All lights on. Ayan. Para madala natin sila sa Panginoon. Sabi nga sa Gawa 13:47, sapagkat ganito ang inutos sa amin ng Panginoon, inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang maibalita ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Yan, yun talaga ang task natin eh. May share natin ang gospel sa lahat. Sabi nga, hanggang sa dulo daw ng daigdig. Okay? So, yun ang reason bakit kailangan nating mag-ilaw o magliwanag sa sanlibutan. Okay? Ngayon, ang susunod na tanong, how can we light up and shine in this world? Paano? Anong gagawin natin? Para tayo ay magliwanag o maging ilaw ng sanlibutan. Okay. Ang number 1 po ay follow the source of light. Follow the source of light. So, sundin daw natin ang pinagmumula ng liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang source ng ating ilaw. Okay? Sabi nga sa Juan 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Ayan. Malinaw na sinasabi rito na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Kaya tayo mga tumanggap sa Kanya, kanyang mga anak, naging anak na niya, tayo naman ngayon ang magsilbing ilaw din doon pa sa mga iba na hindi pa nakakakita ng liwanag. Yung mga taong namumuhay pa sa kadiliman. So, ganon, kung tayo sumusunod sa ating Panginoon, tayo ay laging naglalakad sa liwanag. Hindi yung talagang nakaranas ba kayo naglalakad na walang ilaw? Yung pag sa bahay, yung bigla kang babangon, walang ilaw talaga nakasindi. Ang hirap maglakad, di ba mga kapatid? Pero pag may ilaw, may nakasinding ilaw, napakadaling puntahan ang gusto mong puntahan. Punta ka ng kusina, may ilaw. Along the way, may ilaw. Okay. Punta ka ng CR, may ilaw doon sa may pasilyo. Di ba, ang dali-dali maglakad? So, ganun. Kailangan lang ay sumunod tayo sa ating Panginoon. Sabi sa Isaiah 16, verse 1 and 2, bumangon ka Jerusalem at magliwanag sa tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningingan ni Yahweh. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. So talagang sa Panginoon ang gagaling ang liwanag. So kailangan lang ay sumunod tayo sa Kanya, sundan natin ang Kanyang ginagawa, sundin natin ang Kanyang ipinag-uutos. Ganun yan. Para tayo ay magliwanag sa sanlibutan. Kung ang ginagawa natin ay tama, na ayon sa Kanyang kalooban, o di, nagliliwanag tayo. Ang ganda, para bang, ang ganda-gandang tingnan na ang isang Kristiyano ay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos.
Ang tingin sa'yo, ang ilaw mo ay nasa 100 watts, 200 watts. Grabe sa liwanag, di ba? Okay? And number 2, love as the Lord Jesus Christ loves us. Love as the Lord Jesus Christ loves us. Yung kanina, yung una ay follow the source of light. Follow. Ngayon, sundan daw natin siya. Sundin natin ang kanyang ginagawa. Ito ngayon, dapat daw ay magmahal tayo gaya ng kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. Ayan. Paano ba tayo magmahal? Yun ang tanong ngayon. Paano tayo magmahal? Kaya ba natin gayahin si Jesus? Na kaya niyang mahalin ang mga taong hindi naman kaibig-ibig? Di ba? Anong ginawa niya doon sa nakaraang lesson natin? Siya, pinakita niya na siya ay naglilingkod. Diba? Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. Pati si Judas, na alam niyang huhudasin siya, ipagkakanulo siya sa mga Romano, hinugasan pa niya ang kanyang paa. So, tayo ba, kaya ba natin gawin yun? Kaya ba natin mahalin ang mga taong sabihin na natin na chinichismis ka, ginawang ka ng hindi maganda, hindi mo nakikitaan na mahal ka, kaya ba natin mahalin sila? Kaya mo silang mahalin, kapatid? Diba? Maraming ganon. Namimili kung sino ang kanilang mamahalin. Ang Panginoon walang pinili, walang pinipili. Nung tayo namumuhay pa sa dilim, namumuhay sa kasalanan, ibinigay niya ang kanyang buhay. Di ba? Walang kapalit yun eh. Hindi nga natin hiningiin sa kanya na, Lord, iligtas mo ko. Hindi. Tayo ang hinanap ng Lord. Talaga hinanap niya tayo sa kasulok-sulukan ng mundo. Dahil alam niya na kailangan natin ng kaligtasan. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. At yan ang yung nilalaman ng John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay niya ang kanyang anak. Di ba ang hirap gawin yun? Mahirap gawin kung isipin natin. Pero kung mahal mo ang Panginoon, gagawin mo yon. Gagawin mo na mahalin ang lahat. Sabi nga sa unang Juan 2:6 at 8 hanggang 10, sabi po rito, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Gayunman, may tuturing na isang bagong utos na isinusulat ko sa inyo, bago sapagkat napapawiin na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ngunit ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at walang panganib na mabulid sa kasalanan. Ayan. Ang liwanag nito, no?
Kapag tayo daw ay napuput pa sa ating kapatid, sino yung mga kapatid natin? Lahat ng mga taong nakapaligid sa atin, lahat ng mga kapatid natin sa church, kapatid nating totoo, yung mga kadugo natin, o kahit hindi mga taga-church, ayan, hindi tayo dapat napuput sa kanila. Magalit man tayo, pansamantala. Kung mahal natin ang Diyos, kaya natin alisin yung galit na yan at palitan ng pag-ibig. Dahil si Kristo ay ganon. Tunay siya kung umibig. Inibig niya tayo kahit tayo noon ay hindi kaibig-ibig. So, tandaan po natin, tayo mga anak ng Diyos ay hindi dapat maging dahilan para magkasala ang ibang tao. Huwag nating pabayaan na mangyari ang gano'n na tayo pa ang magiging cause na magkasala ang ating kapwa. Bagkus daw, maging ilaw tayo o liwanag sa kanila. Ayan. Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kasi kung tayo lang, hindi natin ito magagawa. But with Christ, pagkasama natin si Kristo, walang imposible. Diba? Ayan. Kung may mga tao nagkasala sa atin, patawarin natin sila. Huwag na natin hintayin na humingi sila ng tawad. Patawarin na kaagad natin sila. Ayan. Dahil yun ang hinihingi ng Lord sa atin ang magpatawad tayo. Para tayo din ay patawarin ng ating Panginoon. Amen po. So, yun ang pangalawa. Umibig o magmahal tayo kung paanong inibig tayo ng Panginoon. And number 3, clothe yourself with the Lord Jesus. Ayan. Clothe yourself. Pag sinabing clothe yourself, damitan natin ang ating sarili. Idadamit ba natin si Jesucristo? Ano pang ibig sabihin nito? Kailangan si Jesucristo, ang ating Panginoong Yesus, ang maghari sa ating buhay. So, bilang ilaw ng sanlibutan, sa tabi dapat natin ang lahat ng gawa ng kadiliman. Ayun, yung paggawa ng kasalanan. Yung mga gawain na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ayan. At kailangan ang suot-suot natin ay ang baluti ng kaliwanagan. Isuot natin ang baluti ng kaliwanagan. Sabi nga sa Roma 13, verse 12 hanggang 14, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. 13, mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya at pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at buong paglaanan ng ang laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. At huwag paglaanan ang laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. So, ibig sabihin, kung malapit nang dumating ang Panginoon, no? Malapit nang dumating ang Panginoon. Anong bilin niya?
Layuan natin ang gawang masama. Yung paggawa ng kasalanan, no? Alisin na natin sa buhay natin yun. Mamuhay daw tayo ng marangal. At, ayan, ito, huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya. Hindi po masama ang maging masaya. Pero, ang sinasabi rito, magulong pagsasaya. Yung kasiyahan na, parang ang gulo-gulo na, may mga hiyawan na, kung ano-ano ng mga ginagawa, mga lasingan na, yan, at pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan. Ayan, alisin na natin yun. Walang puwang ang inggitan sa atin, sa ating mga anak ng Diyos. Diba? Alisin yun. Alisin dapat sa yan sa gawa natin. Gawa ng laman yan eh. Kailangan daw ay maghari sa ating buhay ang ating Panginoong Hesukristo. At huwag nating pabayaan na yung laman ang nasusunod, no? Huwag nating pabayaan na ang laman ang nasusunod. Kung anong gusto ng laman natin ay siyang gagawin. No. Kung alam nating mali, mali. Hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, huwag gagawin. Amen mga kapatid. Hayaan natin ang ilaw ng ating Panginoon ang magliwanag sa ating buhay. Yan, tatanlawan tayo ng ilaw ng Panginoon. Kung siya ang ating susundin. Pero kung hindi, kaninong ilaw ang daladala natin, di ba? Ganun lang yun eh. Ilaw ng kadiliman. May ilaw bang kadiliman? Ayan. Ano magiging tanglaw natin? Galing saan? Dapat ay galing sa ating Panginoon. So kapag ginawa natin ang tatlong bagay na ito, magmahal tayo na kagaya ng pagmamahal ni Jesucristo sa atin, ano pa? Paghariin natin si Kristo sa ating buhay. At yung una ay, ano yung una kanina? Sundin natin ang pinanggagalingan ng liwanag. Kapag nagawa natin yan, ano ang magiging result nito sa atin? Okay. Sabi po sa English, people will turn to our Lord Jesus Christ. People will turn to our Lord Jesus Christ. Kung tayo ay nagliliwanag, yung nakikitaan ba tayo na lahat na ating ginagawa ay talagang naaayon sa kalooban ng Diyos. Napakadali na lang sa mga taong kausap natin na lumapit at tanggapin ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Ayan. Napakadali na lang mag-share ng gospel. Kasi, hindi mo na nga kailangan manghikayat eh. Iniisip mo pa lang na puntahan sila. Papunta ka pa lang sa kanila, alam na nila. At parang alam na nila ang isasagot nila. O kahit hindi mo pa nga sila puntahan eh, ikaw ang hahanapin nila. Kasi matutuwa sila na makita tayo na, ang mga taong yan ay, bakit ganon? Kahit ginawa na lang hindi maganda, okay pa rin sa kanila. Di ba? Walang bahid ng inggit, walang kaguluhan sa bahay, mga ganon. Kasi nagliliwanag ka nga, dala-dala natin ang ilaw ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 60 verse 3, lalapit sa iyong liwanag ang mga bansa at ang kanilang mga hari. Sila mismo ang lalapit.
So sabi nga, kung tayo nagliliwanag, madadala natin ang mga tao sa ating ang ilaw at kaligtasan. Sino yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa awit 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation." The Lord is my light and my salvation. Sa Tagalog, si Yahweh ang aking tanglaw at kaligtasan. So, kung tayo po mga kapatid ay makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Lord, at yun talaga ang dapat nating gawin, no? Magdala ng kaluluwa, no? Sa paanan ng ating Panginoon, the more na tayo ay magliliwanag. Sabi nga, gaya daw ng mga bituin sa langit. Ayan. Ganun pala yun. Nagmimistura tayong bituin sa langit kung tayo ay masipag magdala ng Panginoon, ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Sabi sa Daniel 12 verse 3, "At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami, tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman." Ayan. Yung mga gawa natin, nakikita sa atin, ng mga tao nakapaligid sa atin, nagmimistura tayong mga bituin, nagniningning daw, nagniningning, nagliliwanag. So bilang pagtatapos mga kapatid, patuloy tayong lumakad sa liwanag. Ayan, dali natin yung liwanag ng Panginoon. Patuloy tayong lumakad sa liwanag at ang liwanag na ito ay dapat manatili sa atin magpakailanman. Dapat manatili yan. Ang ilaw natin nagliliwanag, hindi yung patay sindi or talagang totally hindi na nagsindi. Alin tayo doon? At alin dapat tayo doon? Diba? Dapat ay patuloy lang yan na nagliliwanag. At yan dapat tayo bilang mga anak ng Diyos. Hindi tayo patay sindi. Lalo na ang ating pananampalataya. Hindi dapat patay sindi. Dapat ay forever yan na nakasindi hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, dyan po nagtatapos ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos na ang pamagat ay Lights on and Shine. Kailangan maging buhay lagi ang ilaw natin at dapat yun ay magliwanag. Amen po. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. So, bago tayo magwakas, tayo po ay magbasa ulit ng awit 91. Sige, huwag natin pagsawaang basahin ang awit 91 na ito. Napakaganda kasi ng nilalaman. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sige po, sabayan niyo po ako, ha? Okay. Siya naghahangad ng pagkukup ng katastaasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Mugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan." Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak,
Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na magbuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't sila magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung mahilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Yun po ang ating awit 91. Punong-puno yan ng pangako ng ating Panginoon. So tayo po ay dumako na sa closing prayer. Okay? O bago tayo mag-closing prayer, kumusta po ang ating mga tithes, mga kapatid? Nangungumusta lang po kasi tinatanong rin po kami ni Pastor lagi kung kumusta na ang mga tithes ng mga kapatiran. So, kayo na po ang bahala kung paano nyo maiparating kay Pastor. Alam natin na kailangan nila yon. Kailangan ng church na kahit wala pa tayong face to face, ay meron tayong pinagkakagastusan din, yung pinaglalagakan ng ating mga gamit, ay binabayaran din yun doon sa tech. Kahit di natin ginagamit pa ang tech, andun yung mga gamit natin, kaya inuupahan pa rin natin yun. At iba pa mga gastusin din. So, paalala lang po. Paalala lang sa ating lahat kasi yun naman ay biblical. Kailangan nating ibigay ang ating ikapo. Okay, so tayo po ay manalangin na. O aming Diyos na napakabuti, maraming salamat Panginoon sa katagumpayan ng iyong ng aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat Panginoon, kahit sa ganitong paraan kami po ay nagkakasama-sama. Ang aming mga puso, Lord, ay isa ang nilalaman, Panginoon. Andun yung kaawa namin sa iyong mga salita. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na ipaparating sa amin ang iyong mensahe sa pamamagitan ng ganitong paraan, Lord. Kahit video lang ito, ay nakakarating sa mga anak mo ang iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga anak mo na magbibigay ng panahon para panoorin ang video na ito. And I pray, Panginoon, na
maipamuhay nila anuman ang mga itinuro mo sa amin. Na kami dapat ay mag-ilaw, magliwanag, Panginoon, ang aming ilaw dito sa sanlibutan, Panginoon. Mag-ilaw, magliwanag kami sa mga taong nakapaligid sa amin, lalo na, Lord, sa mga hindi pa mananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. At I pray para sa mga anak mo, sa Mandarin Bible Cell at sa Liliana Extension Bible Cell, na ikaw, Lord, ang magpala sa kanila. Ingatan mo silang lagi, Panginoon. Protect them from COVID-19, Panginoon. Na kahit sabihin pa natin na maluwag na ngayon, andun pa din, Lord, kailangan namin ang pag-iingat mo. Patuloy mo kaming balutin ang iyong banal na dugo, Panginoon, para kahit konting bahid ng virus ay hindi kami kayang abutin. Maraming salamat, O God. Kayo din po ang inaasahan namin na mag-provide ng mga needs namin, mga pangangailangan namin sa araw-araw, mula ulo hanggang talampakan namin, Panginoon. Wala kaming ibang inaasahan, Panginoon. Ikaw lamang. Ganon din, Panginoon, kung sino man doon sa mga anak mo ang may naramdam sa katawan, pagalingin mo sila, Panginoon. Yung mga nanghihina, Lord, buhayin mo, Lord, ang kanilang pag-asa. Huwag silang manghina despite na ganito ang kalagayan namin. Sapagkat ikaw, Lord, ang aming kalakasan. Ang mga salita mo, Lord, ang magpapalakas sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, na ang aking apo na si Tabitha ay pinagaling mo na, Panginoon. Maraming salamat sa panalangin ng mga kapatid, ng mga kapatiran, Panginoon. Maraming salamat na hindi ka, Lord, nagpabaya. Narinig mo ang aming panalangin. Dininig mo ang sinagot mo, Lord, ang aming panalangin. Panalangin para gumaling si Tabitha. Kaya, Lord, maraming salamat. At sa lahat ng mga anak mo, Lord, na nangangailangan ng healing sa Mandarin at sa Adelina Extension, pagalingin mo silang lahat, Panginoon. Lahat ng desire ng kanilang puso, Lord, ipagkaloob mo. Maraming salamat, O God. At napakabuti mo, Lord, na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Kahit na dumating ang Pasko, mag-New Year, Lord, na wala pang vaccine, alam ko, Lord, na kasama pa rin namin kayo. Ikaw lagi, Lord, ang aming gabay. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwanan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Wala kami ibang pwedeng sabihin kundi salamat, Panginoon. Maraming salamat. Napakabuti mo, Panginoon. At pinupuri ka namin, Lord. Sinasamba ka namin. Sasalamatan ka namin. Idulawalhati namin ang iyong pangalan. Isang pangalan, Panginoon, na walang ikapunin. Si Jesucristo na aming tagapagligtas. Maraming salamat, Lord. Ang lahat na ito'y tinataas namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, hanggang dito na lang ulit, mga kapatid. Wala tayong magagawa. Ganito pa rin tayo. Wala pa rin tayong face to face. Hintay-hintay lang tayo. Konting-konti na lang, mga kapatid. Kita-kita rin tayo. At pag dumating ang araw na yan, lubos-lubosin natin. Yung wala na mga virtual hugs. Talaga magkikita-kita na tayo. Okay po? Advance Merry Christmas po. Ilang araw na lang, Pasko talaga. Hindi natin mapipigil ang Pasko. Amen po. So, bye-bye po. Jesus loves us. Mahal po tayo ng Diyos.
God bless po sa lahat. God bless po. Bye-bye. I want to Bye-bye po. be a light to the nations. I want to be the salt of the